Hello mga kababayan! Welcome sa ating podcast. Ito ang JCA Law After Office. Layunin ng programa na makapagbigay ng kaalaman, inspirasyon na may kaugnayan sa immigration, personal na buhay, at marami pang iba. Ako po si Josephine Bacani, kasama syempre ang isang magaling na abogado. Isa po siyang Filipino immigration lawyer. Tama po ba si Tama Jake? po yan. Tama naman po. Okay. Ayan po. Pag-uusapan natin ang kabago-bagong naipalabas ng ESDC, no? Ito ang may kaugnayan sa mga temporary foreign workers, Sir Jake. Mga empleyado o employers na nabigyan ng ban. Yeah, actually dalawa yung insight doon. Dalawa yung nasa news. Ito, by the way, October 6 lang lumabas yung news na ito. So that's like 2 days ago. Right. Fresh na fresh. May nitilit pa ng konti. May nitilit pa, yeah. So, dun sa news na yon, ang unang takeaway natin is yung nire-report nga ng government na yung reliance natin or ng government doon sa TFW, Temporary Foreign Worker Program, ay bumababa na o nire-reduce, sabi nung nasa news, yung reliance ng gobyerno doon sa TFW. So ito yung medyo inaabang-abangan, pinag-uusapan ng maraming tao ngayon, TFW, kasi nga if you remember, may mga partido na gusto ng tanggalin na lang, alisin na lang daw yung TFW program na yan, pero sabi ng gobyerno, wag muna. Pero ito, at least yan, pinapakita nga nila, binabawasan yung reliance nga daw doon sa TFW. Hinihigpitan lalo ngayon. Hinihigpitan. Oo. Una sa lahat, papaliwanag natin, Sir Jake, ano ba itong TFWP, itong mga LMIA na sinasabi? Yeah. So yung Temporary Foreign Worker Program, yan yung paraan para kung ang isang employer gusto niya mag-hire ng isang foreign worker, kailangan niya munang patunayan na binigyan niya ng priority yung PR or citizen, So, inuna lang ba? Kung mag-inuna lang niyang subukang mag-hire ng PR or citizen, pero kung wala na, mag-hire ka na ng foreign worker. So, yun lang naman yun. Kaya kung tutusin, may sense naman. Maganda naman yung programa, di ba? Siyempre, kung walang PR or citizen at kailangan mo pa rin ng empleyado or trabahador, ayan, pwede ka na mag-hire ng foreign worker. At its face, medyo maganda yung objective. Right. Yung programa kasi ng gobyerno, ang TFWP, last resort lamang dapat ito at hindi unang option. Yun ang sabi, sinabi din doon. Kumbaga, binigyan ng emphasis ng gobyerno na ito, last resort lang. Nililinaw pa rin ng gobyerno na PR or citizen pa rin ang priority talaga. So, yun po yung sabi doon sa balita. And then, may mga datos nga siyang nilagay doon. Ang reliance nga daw ng gobyerno sa itong TFW, bumaba ng 50%. So, malaking porsyento yun. At even doon sa low wage, 70% yung ibinaba. So, mahigit kalahati yung binaba. Moble. Kumpara. Kumpara last year. And then, medyo in-expect na natin yun kasi nga, di ba, walang processing ng low wage, dun, especially doon sa mga lugar na mataas yung unemployment rate. So talagang kasama yon sa plano ng gobyerno. Kaya nga ito, nakikita na natin, bumababa ang reliance sa TFW. Although andyan pa rin, hindi naman totally tinanggal katulad nga ng hinihingi ng ibang mga partido, pero yung reliance sobrang baba. In fact, 1% na nga lang daw ng labor force ay galing doon sa program na yon. So napakaliit lang 1%. Ito talaga ay may kaugnayan sa pagbabawas nila ng mga TFW dito sa Canada. Dahil, higit sa lahat, mababa ang employment ng mga Canadian citizens at mga PR. Sabi nga daw nila, naaagawan na sila ng mga TFWs. Correct. Yun ang sabi ng iba. Inaagawan daw. Ito, madalas nating naririnig yun. Although hindi naman tayo naniniwala doon. Minsan kasi parang madaling paniwalaan. May mga taong naniniwala sa ganun pag sinabing, yung mga foreign worker, sila yung nangaagaw ng mga trabaho ng mga PR at saka citizen, kaya wala silang trabaho. Ako, personally, hindi tayo naniniwala sa ganon. Pero anyway, medyo maingay yung ganoong narrative. Palagay mo, Sir Jake, bakit kinakagat ng mga empleyado ang mga posting na ito ng mga employer sa job bank, for example? Bakit kaya? Definitely, syempre gusto nila magkaroon ng trabaho at gusto nila magkaroon ng status dito sa Canada. At yun yung other side of it dun sa news. So, una nga ang sinasabi, yung less reliance sa TFW. Pangalawa,
hinigpitan nila yung tinatawag na enforcement. Kasi nga may mga bali-balita na rin at isa na rin ito sa cause kung bakit gusto nga ipatigil na yung TFW program, naabuso lang daw yung program. Kanina napag-usapan natin, ang maganda sana yung layunin nitong program na to kasi nga kung wala namang PR or citizen para doon sa trabaho, edi sige, mag-hire ka na ng foreign worker. Pero ang nangyayari ngayon, napepeke yung mga job offers. Kumbaga, yung employer, wala naman talaga siyang balak mag-hire, di ba? Nagkukunyari na lang na, kailangan ko ng ganitong trabaho or role para lang makuha yung foreign worker. Kumbaga, nagagawan siya ng paraan at nagiging, nagkakaroon ng bentahan ba ng LMIA para magkaroon ng status yung foreign worker or even maging PR. Katulad na nga rin ng inalis na ng gobyerno, di ba, yung points para dun sa mga tinatawag na arranged employment. Dati may points yun para sa express entry. Tinanggal na nila malaking points yun, 50 to 200 points yun. Pero tinanggal na nila kasi nga marami silang nakikitaan na anomalya sa parte na yon sa proseso na yon. Sa mga sektor ng under TFW, Sir Jake, ano ba yung pinakamalaking nabigyan ng nasampulan, kumbaga? Nasampulan, ng penalty. So, may binigay na example na nasampulan nga na mga kumpanya. So, merong isang kumpanya sa agricultural sector na napatawa ng more than 200,000 na penalty, 200,000 Canadian dollars na penalty at naban pa ng 2 years. At meron din sa construction, residential construction, around 160,000 naman yung penalty and naban ng 5 years kung hindi ako nagkakamali. Meron din sa long haul trucking na penalize ng 150,000. At meron pang isa na isang sektor bandang I think New Brunswick kung hindi ako nagkakamali, nasa fishing industry. Napatawa ng 1 million, which is yun na yung pinakamataas. Imagine 1 million Canadian dollars yung naging penalty niya. Plus. Naban pa siya ng 10 years. So, yun yung parang, example ng mga na-penalize nila. Pinapakita ng gobyerno na naghihigpit nga sila. At sinabi rin nila na yung amount ng penalty na yun, mahigit doble actually. From last year, compared this year to last year, dumoble or mahigit doble yung amount ng penalty. At yung dami ng mga company na naban, triple ang dami. So, mas maraming na-penalize. Yes. Sa datos, halos 36 mga employers ang naban. That's right. At triple yon compared sa last year. Yes. Ano ba, Sir Jake, yung mga common nilang mga violations? Yung sa violation, ang madalas na nakikita natin yung hindi nasusunod yung kung ano yung nakalagay doon sa mga job offer or kung yung hindi nakakapagbayad ng tamang pasahod. So minsan nakapost doon sa job offer, let's say 20, ang actual sahod na nakukuha 16 lang, 16.50 something like that or kung ano man yung minimum. Pero yun nga hindi nasusunod or hindi nakakapag-provide ng proper working conditions na tinatawag or safe na conditions or isang workplace na free of abuse. So yung 1 million na napatawan, yung company na napatawan ng 1 million, ang isa sa reason for that, may abuse doon sa workplace nila. So yung mga employee na abuse, kaya yon pinatawan sila ng maximum penalty. Tama lang yun siguro. Kasi layunin ng gobyerno na mabigyan talaga ng mga maayos na working conditions itong mga empleyado, mga TFW. Actually, hindi lang TFW, maging ang mga PR at citizens list sa pangkalahatan. Correct. So yun din ang isang take-away dito sa news na ito. Yung protection ng gobyerno para sa manggagawa, hindi yan limitado lang sa PR at citizen. Even foreign workers, merong protection ng gobyerno. So yun ang isang gusto nilang ipaalam sa mga tao, sa publiko na yung protection ng gobyerno para sa manggagawa, hindi yan exclusive lang sa PR or citizen. Pati mga foreign workers, they deserve protection from the government. Ano-ano pa ba ang ginagawa ng gobyerno, Sir Jake, para maitigil na itong mga bad actors na tinatawag natin, mga fake job offers na tinatawag? So yung increased inspection, yun yung isa doon. So this year, maabot sa 1,400
35 yung na-inspect nila o na-imbestigahan nila. 10%, oo. Pero 10% noon ang nahulihan na may mga violations. So I would say that's a big percentage. 10% out of those na naimbestigahan, nakitaan ng mga pagkukulang. So yon, pinaigting na enforcement ang isa sa ginagawa ng gobyerno ngayon. Plus ito, ini-encourage nila yung mga empleyado, PR man or hindi, kumbaga foreign worker ka man o hindi, ini-encourage ng gobyerno na magreklamo o magsumbong sa kanila para nga magawa nila yung tamang enforcement. At sa mga foreign worker, actually binibigyan sila din ng option na mag-apply ng vulnerable open work permit, which is a good thing. Right, oo. Kapag ka nakaranas sila ng mga pang-aagrabyado siguro, Sir Jake. Pang-aabuso, tama yan. Tama yan. Maaari niyong i-report ang mga yan. Yung datos kanina na mga na-i-report ng mga empleyado at saka yung mga totality ng mga affected employers na ban, ipapalabas po namin sa screen maya-maya. Ito para sa mga TFW natin, wag po kayong matakot na isumbong ang mga maling gawain ang mga employers sa inyo para hindi nila abusuhin din itong mga manggagawa, Sir Jake. Right. May hotline po silang available 24/7, Right. Ipapalabas rin sa ating screen. Maaari po kayong tumawag diyan. Confidential po ang magiging report ninyo. Huwag po kayong matakot. Oo. Right. Ano yung takeaway natin, Sir Jake, sa mga gawang ganito ng gobyerno? Itong balita na ito. So, good news and bad. Lagi namang pong ganun. May good news, may bad news. So, sa larangan kasi ng immigration, talagang pabago-bago. Yun ang kailangang asahan din natin. Ang mga patakaran sa immigration, hindi yan fixed. Nagbabago-bago yan. Depende sa ihip ng hangin. Depende sa kailangan ng Canada, basically. So, sa ngayon, ang nangyayari nga, yung reliance sa TFW, medyo bumababa na. Hindi pa naman siya totally out, pero mababa na nga yung reliance ng gobyerno dyan. Pero marami pang ibang paraan. Kung sa PR, andyan pa rin naman yung, siyempre, express entry. At kung hindi mo kaya sa express entry, meron pa mga provincial nominations, meron pa mga rural communities. At ngayon, may mga bagong yung categories na tinatawag, yun nga, yung French category na nababanggit natin madalas, andyan pa rin naman yun. So, and then yung mga work permits, hindi lang naman ito yung nagbibigay ng work permit, hindi lang naman TFW yung may work permit, ito lang yung LMIA-based work permit, closed work permit na tinatawag. Pero marami pang other work permits, mayroon pang PGWP, post-graduation work permit. So, kung mag-aaral kayo dito sa Canada, pwede kayo makapagtrabaho pa rin under your post-graduation work permit. Or kung may asawa kayo dito na qualified naman, estudyante siya, na qualified siya, or worker siya, na qualified siya, yung asawa pwede pa rin magkaroon ng open work permit. So, meron pa rin ibang pag-asa. Hindi lang naman TFW. Kailangan natin i-reassess kasi yung strategy din natin sa itong mga nangyayari. Pero hindi ito sinasarado yung pintuan, kumbaga, para sa inyo dito sa Canada. Yun lang yung pinaka-message natin. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Nagbabago-bago talaga ang mga patakaran, lalo na sa immigration. Pero kung alam nyo yung dapat gawin, if yun nga, ma-reassess nyo yung strategy ninyo, kung tama pa rin ba yung pathway ninyo, if you do all the right things, eventually, makukuha nyo pa rin yung pinaka-aating nyo na PR. Yan. Kaya, yun po, kung pwede, sundan nyo kami dito lagi para sa mga opinion, insights, sa mga kaganapan sa immigration. At yun po, nandito naman kami para sa inyo. Ayan. Napakagandang information, nanggaling sa immigration lawyer mismo, na mayroon pa palang paraan talaga. So, wag mawalan ng pag-asa. So you know the drill. Pa-subscribe po sa aming YouTube channel para po maging updated po kayo sa mga kaganapan sa ating palipaligid. Po. Ako po si Josephine Bacani at kasama syempre ang ating magaling na abogado, walang iba kundi si Attorney Jake Aguilar. Nag-iiwan sa inyong lahat ng magandang araw. Salamat po. Until next time.